Hi everyone. So we are going to discuss the PHP development. And so you will learn the PHP variables, the echo, the PHP operators, if else if conditions, the loops, and the PHP form handling. So ito yung PHP development ngayon. So we are going to have the back end. So yung HTML, CSS, and JavaScript, so more on front end po yun. Yung nakikita natin na nadi-display sa any website or any web application natin. Ngayon, we are going to have the PHP development, which is the back end. So it is running in the background or running behind the scenes, yung hindi natin nakikita. Okay, so it is a backend kumbaga nangyayari 'to kung para saan yung sa display, 'di ba, yung sa display nakaka-input tayo, saan napupunta yung lahat ng data na ini-input natin, okay? Kung saan nilalagay ni server, okay? So PHP development is a server side, opo, server side siya. Yung HTML, CSS, JavaScript is for ano yun, client side po, client side siya. So, kagaya pa rin ng dati, meron tayong folder na gagawin. Ayan. Pero, but before that, we need a Laragon. Okay? So, bago tayo mag-jump sa PHP development. So, what is PHP pala? So, PHP is short for Hypertext Preprocessor. So, of course, it's a server-side scripting language designed primarily for web development. So though it can also be used as a general purpose programming language. So it is runs on the server. So makikita natin to sa server. Okay? So kailangan natin ng server. So PHP code is executed on the server and the result is sent to the browser as a plain HTML. Embeddable po in HTML. Meaning to say, ito po is kailangan, kumbaga pwede nating i-embed, pwede nating ilagay. Simple ilagay po sa HTML. You can mix po PHP directly yan into HTML files, making it easy to create dynamic web pages. Apo, so it is open source or free. PHP is free to use and has a massive global community. Cross-platform siya, works on Windows, Linux, or Mac OS and more. Database friendly. Okay, it is easily connect to databases like MySQL, PostgreSQL, MongoDB, etc. And it is widely used. Powers major platform like WordPress, Wikipedia, and even parts of Facebook. So, ito yung PHP variable. So, but before that, para makita natin tong variables name na to, so kailangan muna natin yung lahat ng projects natin ilagay sa server side, which is kailangan natin ng application na Laragon. So, ano yung Laragon? So, una, we need Laragon in order for us to create the the server or running in the server. See, on your browser, siyempre kailangan natin ng Laragon. Okay? So, sa Laragon, please download nyo ang Laragon sa Laragon. Yan. Search nyo lang ang Laragon. Tapos, ito yun. Yan. So, ito yung Laragon. So, you can click the download Laragon 2025. Ayan. So, you can use that. After nyo ma-download, install nyo. Ang pag-install is next ulit. Ano lang yan, dire-diretso lang yan hanggang sa ma-install nyo. So, ang interface niya is ganito na. Opo. So, kapag nakapag-download na kayo, ang itsura niya, search nyo lang Laragon. Okay, just open that. So, ito yung itsura niya. Opo. So, you make sure na, okay, paki-close yan. Paki-close lang yan. Yung nagpa-pop up na yun. Yan, paki-start all. So, make sure meron tayong ano dito, mga button. Start all web, database, terminal, and root.
So we have to start on. Yan. Paki-close lang yan. Yan, close lang ulit. Ayan. So, nagra-run na siya. Kasi yung button niya is nag-change na into stop. Okay? So, nag-run na siya. So, kagaya ng dati, minimize lang natin to. Di ba may ginawa kayong project na folder? Tapos nilagay nyo. So, kunyari, this is a PHP web app. Okay. So, on my folder, kagaya din ng dati, open natin sa VS Code. So, command CMD para shortcut, CODE, space dot, open. Yan, ma-open na kayo sa, okay, so web app. Ito na. So, ilalagay natin to sa ano pala, sa www, sa Laragon. Okay? So, close muna natin pala. Ayan, close muna natin. So, itong ginawa nyong folder, cut nyo lang yan. Tapos, punta kayo sa File Explorer. Yan, and then, you need to have the Laragon. Yung may folder na Laragon. Okay, yung Laragon, paki-install niyo kasi, hahanapin nyo yung Laragon na folder. And dun yung www. So, this is C, Acer, sa Drive C, Laragon, and then ilalagay nyo dito sa www. Ayan, dito na yan. So, you need to paste. Ayan, so nandito na yung folder natin. So, paki-click, paki-open. Ayan, and then, you need to do it again, the CMD, tapos CODE, space dot, para ma-open natin sa Visual Studio Code. Okay. So, this is the your folder. Okay, inside your folder. PHP web app. So, so yung ginawa nyo dati is you have the index.php. Apo, I know. Dot .html. So, ngayon, yung .html nyo, papalitan nyo po ng .php. Kasi nasa PHP development na tayo. So, we have the server. So, we can use the PHP variables and the development pag dapat PHP extension na rin ang gamit nyo. Okay? So, .php. So, lagyan lang natin ng HTML na structure. So, sabi nga dun baga sa presentation, we can use PHP. Yan. We can use PHP embeddable in HTML. You can mix PHP directly into HTML files. So, meaning to say, yung HTML nyo, lalagyan nyo lang ng PHP para ma-embed yung PHP. Opo. Okay, so this time, we have to do, yan, with this one. So, lalagyan mo lang ng PHP. Ayan. Tapos, yung closing niya. So, ito yung opening ng PHP code, and ito yung ending ng PHP code. So, para makapag-run kayo ng isang PHP code. Po. So, this time, we have to this variable. Okay, ano ba yung PHP variables? Okay, so yung PHP variables is ganito. So, maglalagay kayo ng $sign. So, pag nilabas yung variables, you need to have the $sign. So, $sign variable name is equals to Juan de la Cruz. So, hindi na siya maglalagay ng data type. Okay, kunyari nga, data type na int na variable. So, it depends kung ano yung value nyo. Yan na po yung magiging data type nyo. Okay, so meaning to say, direkta na po sa PHP variable. Yan, so let's say, you need to echo. Ang echo po is print. So,
Okay, small letter lang. Okay, echo. Kunyari, hello world. Hello world. Okay, so to view this on your browser, yan, on your browser, search natin yung browser na Edge. Para ma-view natin yun, you need to have the local host slash your folder. So, ano ba yung folder ko? Folder name, PHP web app. Apa? So, dapat walang space yan. Mali pala yung ano ginawa ko. Dapat walang space to. Para mas, o kaya lagyan na lang natin ng, yan, walang space. Dapat space. Ayan. Ay, wait. Close muna natin yung ginawa natin. Okay, so another one. Rename. Ay, wait lang. Walang space. Oops. Bakit? Bakit ayaw? Lagyan na lang natin ng dash. Ayan, okay na. So, open CMD. Tapos, code space dot. Ayan, to view this, you need to jump to localhost and type nyo lang localhost slash php web dash web app. Ayan, so ito na yun. So, hello world. So, resize lang natin para mag-view natin dito. Okay. So, ito na yun. So, you need to have the echo hello world. Okay, para makita natin dito. Okay, so balik tayo sa presentation. So, kapag you need to have the input na integers, so dapat naka-double quote, single quote pag character, pag int naman 25, you need to have this one, and double naman is ganito. So, syempre, kapag number, lalagay mo lang number. Kunyari yung 45. Yan, refresh natin yung page. Yan, you have the 45. But that is the variables. Yan. So, palitan nyo na lang yan. Okay? So, pwede nyo yun i-try. Okay? So, that is the printing. Ito yung printing. PHP echo. Tapos yung variables naman. So, let's go to the next. So, next is operators. So, sa operators naman, we have the arithmetic operators. So, alam naman natin na plus is addition. This is the subtraction. Multiplication, asterisk, slash, division. Okay? And modulus. And the exponentiation in JavaScript. Next is the assignment operators. Yung single equal is simple assignment po yan. Plus equal, add and assign. Yan. Yung subtract tapos equal, subtract and assign. Multiply and assign. Divide and assign. Modulus and assign. Next is the comparison operators. So this in comparison operators, kadalasan ginagamit to sa condition. So yung double equal is equal to. Not equal
Yan naman. Ito naman is strict equal in JavaScript. Tapos strict not equal. Tapos this is the greater than. Okay, this is the less than. Greater than equal. Less than or equal to. Ayan. Greater than or equal to. Ito naman less than equal. This next naman is logical operator. Sa condition din na ginagamit. Yan, ginagamit din to. So, logical and. Yan po ang logical and. Ang logical or naman, yan dalawang yung parallel na sa keyboard nyo. Katabi po ng R, ay ng enter, sorry. And this is the logical not. Yan, that is the logical not. Yung miscellaneous operator naman, ito ay ginagamit to sa mga loops. Yan. Loops po is yung pinauulit-ulit. Okay? The plus plus sign is increment, the minus minus is decrement. Ibig sabihin, itong plus 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 1. So ito yung minus minus, minus 1. Nagma-minus 1. Okay, that is operators. Okay, so if and else naman, if else if, so common if po, if else po sa PHP is ganito. Okay, so let's try with that. So sa PHP, alam naman natin na you have the condition. So paano natin yan gawin? Paano ba natin yan gawin? If condition, simple if condition. So you have the variable, let's say, hashtag, syempre nagsisimula yan siya, ay, hashtag, no, dollar, yun, let's say. Nagsisimula yan sa dollar sign, tapos you need to have number is equals to 10. So let's say, yun. Tapos maglagay tayo ng if condition. So if dollar sign number is equal or less than equal, less than or equal to 10, ano mangyayari sa kanya? So let's say magpi-print lang ako. Mag-echo hello world. Ayan. So semicolon ang last. Okay, else pag hindi daw siya less than or equal, magpi-print lang ako ng echo goodbye world. Ayan, okay na yan. Ayan. So kapag na-refresh ko siya, so bakit siya naging hello world? Kasi yung number ko is less than or equal to 10. Nag-true siya. Na-met niya yun. So, ibig sabihin, ipiprint niya to. What if ito lagyan ko ng 20? So, hindi niya mamamit yung number na less than or equal to 10. So, ang ipiprint niya is yung goodbye world. Po, so, pag ni-refresh natin siya, and refresh lang natin. So, goodbye world. Okay, so that is simple if condition. Okay, kay PHP. So, lagyan natin ng logical end. Ayan, logical end. So, sa pag sinabing logical end, so dapat both condition is true. Okay? So, kapag na-met niya, ito yung i-condition niya. So, sabi dito, number na 20 is less than equal to 10. It is false. So, ito naman, number is greater than is equals to 0. True. So, ano kaya yung ipiprint niya? Yan, goodbye world pa din. Kasi, sabi ko nga, kung lahat sila true, ipiprint niya to. Kung lahat sila false, okay, hello world din ang ilalagay niya. Ipiprint niya. Basta ma-met niya yung both condition, ipiprint niya yung hello world, not the else. Okay, so, pag sinabing and. Pag sinabing or naman, kahit alin dyan mag-true, okay, kahit alin dyan mag-true, ang ipiprint niya is si hello world.
Okay? So, kasi na-met niya yung isang kondisyon, pero yung isa hindi. Okay, so ito yung na-met niya, yung isa hindi. Pero ang ipi-print pa rin niya ito. Okay, kasi or ang nilagay natin na kondisyon. Okay? So, next naman is about, ayan, yung shorthand if else. So, ano ba yung shorthand if else? So, ganito siyang itsura. Okay, na-met nyo na to kung paano to gawin. So, una, we have the number. So, kunyari, yung number, yan. Yung number daw, sa base dito, yan, kunyari nga is less than, yan, 2, 10, if, yan, if, if 10, tapos sabihin natin dito, hello, hello, yan, hello lang. Tapos, else, goodbye. So, anong ibig sabihin nito? Shorthand siya. So, if number daw is less than 10, magiging hello siya. Okay? Else, magiging goodbye. Yan. Uy, wala akong print. Wala akong print. Yan. Sabi dito, i-echo natin yung B. Okay? Dito, ilalagay natin yung number. Number. Ay, hindi, sorry, sorry. I-echo natin. Ilalagay natin sa print. Print na variable name. Yan. Print. Tapos i-echo natin to para makita. Okay, so refresh. Ayan, goodbye. So kasi yung 20 is less than 10, hindi niya na-met, kaya hindi niya 'to ipi-print. Yung else niya ang ipi-print. Opo. So that is the shorthand for if condition. Okay? Next, of course, is the PHP loops. Ano yung PHP loops? Yung loops po is paulit-ulit. Meaning to say, yung certain statement is inuulit-ulit hanggang sa matapos or ma-met niya yung isang condition. Or or sabihin natin na, na, na hanggang sa matapos, hanggang ma-met niya yung certain condition, saka siya magte-terminate po. So, we have the while loop. Ano yung while loop? Yan. So, yung itsura ng while loop is ganito. So, you need to have the while, tapos open and close parenthesis, lagay natin yung number, kunyari nga, yung condition natin is less than or equal to 10, ipiprint niya yung hello world ng ilang beses. So, mag-e-echo lang tayo ng, ng hello world. Yan, hello world. May BR pa yan kasi para ma-print natin sa baba. Yan, i-print sa baba. Okay. Okay. So, kapag pinag-reload ko to, so, saan na yun? Bakit wala? Okay, while hello world, yan, number is less than or equal to 10, ipiprint nyo yung hello world into 10. Ay, sorry. Kulang pa ako. Yung increment. Increment or decrement. Yan. Yung number plus plus. So, ibig sabihin, yung number na 20, so, hindi pala siya 20. Kapalitan ko ng 1. Tapos, yan. Yung number 1, okay, ang value niya is 1. So, 1 is less than or equal to 10. It is true. So, ipiprint niya yung hello world. Okay, and then yung number na 1, madadagdagan ng plus 1.
Okay, kaya nga nilagay natin dito na plus plus. Opo. So, ibig sabihin si number magiging 2 na. Okay, so 2 is less than or equal to 10, true pa rin. So, kaya ipiprint niya ulit 'to, hello world. Tapos madagdagan naman ng plus 1 yung number na number 2. So, 3 na siya. So, kapag nireload ko 'to, yan. So, ilang beses siya inulit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi hanggang 10 lang po yung condition. The rest, wala na. It is terminated na. Nag-stop na. Another thing is yung do while loop. So, ano yung do while loop? So, una, i-execute na muna yung code. So, kaya nga siya do. So, do. Gawin nyo na muna to. You need to echo hello world. Hello world. Ayan. And then, magpa plus 1. Yan. Number plus 1. And then, yung condition nasa baba. Yan. While yan, is greater than or equal to 5. And then, madadagdagan naman na another thing yung number. So, halos parehas din siya. Pero ang nauna dito is yung iraran nyo na muna yung code bago ang condition. Okay? So, ganun yung itsura niya kasi wala siyang break. Lagyan natin ng break, BR. Para siya. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so that is the do while loop in PHP. Next, of course, is the for loop. So, sa for loop, maglalagay tayo ng for, open and close parenthesis. Tapos yung condition, yung executed dito sa kabila. So, sa curly braces. And echo, hello world. Yan. So, dito naman, maglalagay tayo ng initialization. Sa for loop, ang unang nilalagay dyan is yung initialization. So, ano yung initialization? Yung kanina na you need to add the $sign number is equals to 1. So, that is unang initialization. So, you need to have you need to declare the variable name and its value. Next, of course, the condition. You need to add the $sign number is less than or equal to 10. Semicolon. So, pangalawa is pangalawa is yung condition. So, after that, yung incremation or decremation. Okay? So, kagaya din dun sa while loop. So, magpa-plus 1 ba siya or magma-minus. So, plus 1. Ayan, that is the for loop. So, kapag niran na natin to, ayan, same thing. So, lagyan natin ng BR. So, same thing. Ayan. So, ganun ang kaibahan ni for loop, while loop, and do while loop. So, halos pagkakaparehas lang sila, pero may sari-sariling way of looping. Apo. So, that is the number. Yan, this is the initialization. Next is the condition and yung incremation. Okay, incremation or decremation. Okay? So, that is the for loop. Next, of course, is the for each. So, itong for each, ganito siyang nangyayari. So, you need to number and is equals to, meron tayong array. So, siyempre, sige, ilagyan natin ng, ayan, suggested niya. Yan. So, sa for loops, ang nangyayari dito is meron tayong array of string. Yan, string siya. So, dapat kasi number. So, number na lang. Kasi number yung nilagay natin. Ayan. Okay. So, sabi dito, $sign, and oops, ilalagay natin yung array.
So, array, hindi siya ganyan. Dito siya. Open and close parentheses. So, array, we have the number hanggang 10. So, number daw, ang laman niya is yung array. So, yung number na dollar sign, mag-a-as, as anam. Yan, as anam. So, yung num naman, ipiprint natin, ang laman nito is yung bawat array. So, ilalabas niyo yung 1, 2, 3, for each. Okay, for each. Kaya nga for each. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ganun ang itsura niya kapag print natin. Okay, so that is the for loops. Okay, so ano naman yung break and continue? So, yung break and continue, balik natin sa dati na for loops. Yan. So, ano to yung, anong nangyayari sa break? Okay, so dun sa break, may certain condition tayo. Okay, so if the number daw is equal to 2, magbe-break siya. Okay, so ano ba yung ibig sabihin ng break? Okay, so dun sa break, lalagyan natin ng break. Bakit siya kailangan ng break? So, i-run muna natin. So, pag ni-run ko, walang echo, sorry. Echo, the number is, and the number is number. Ayan, refresh lang natin. So, the number is 2. So, bakit siya ganyan? Kasi, dun sa number, ayan, na number, yan, which is mag-uulit ng hanggang 10, kapag yung number daw is magiging equal to 2 na, mag-i-stop na siya. Okay? So, let's see pag walang break. Comment out natin to. Comment natin. Yan. Ano yung itsura? Echo number. Okay. Tama. I know. Sorry. Ang echo pala natin is yung nasa labas. Para maalaman natin yung ano, yung break. Yan. So, sabi dito, echo number is X. Okay, number. Yan. So, the number is 1. Nag-stop siya sa number 1. Kasi pagdating sa number 2, magbe-break na siya. So, sabihin na natin hanggang 10 yan, di ba? Hanggang 10. So, sabihin na natin hanggang 5 lang sila. Saka siya mag-i-stop. Okay, kapag niran ko to, okay, lagyan natin ng PR. Dot BR. Ayan. So, magte-terminate siya kapag nag-equal to 5 na siya. Okay? So, that is the 4. So, kapag sinabi naman continue, yan. So, continue. Ito. Continue siya. So, magko-continue siya before makita yung or before ma-meet yung 5. After ma-meet yung 5 pala, magko-continue siya into 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, nakikita nyo, 1, 2, 3, 4. Tapos yung 5, nag-stop. And then, yung continue, ano yung continue ng 5? So, 6, 7, 8, 9, 10. So, kumbaga, pagdating pagdating dun sa condition na 5, magi-stop siya or di niya ibabasahin. Tapos, magko-continue into consecutive numbers. So, 6, 7, 8, 9. Abot sa 10.
Okay, so that is the continue and break. So, ano yung pagkakaiba ng continue and break? Okay, so ito naman, the last one is yung form handling. So, ano ba yung form handling? Okay, ano ba yung form handling? So, ito yung tinatawag natin na um, yung input field, saan ba napupunta yung data na tinatype natin. That is form handling. So, kunyari nga we have the username, tapos password. So, in behind of that, kapag click ko yung button, saan siya napupunta? Okay? Saan ba natin pwedeng ilagay yung mga data na yon? So, that is the form handling. So, kaya nga pinagawa ko kayo ng isang login form, di ba? Login form, login page, in order for us to handle that data. So, ano yung handling that data? So, ano yung purpose niyan? Okay. Para ma-store natin, ma-insert natin, ma-manipulate natin yung data. Okay. And it depends on the programmer kung ano yung pwede natin gawin. Okay. Dun sa data na yon. So, syempre, paano natin siya gagawin? So, di ba pinagawa ko kayo ng isang login. So, let's try with the login system. So, let's say you have the input and input text. Tapos, lagyan natin ng placeholder na username. Yan. So, refresh lang natin to. Yan. You have username. Next is you have the input password. Ang placeholder niya, password. Para malaman ng user na password ang lalagay. Okay? So, password. Or, of course, is you have the button. O, ano yung button? Login. Yan. Okay, you have the login. Okay, so, that is basic form. Form. Okay po? Form yan. Okay? So, ito yung kailangan natin para ma-manipulate yung data na nilalagay ng client natin. So, doon sa form handling, lagyan muna natin ng design. Mag-internal design lang muna tayo. So, unit to style. Yan. So, lagyan natin to ng class. So, yung input, lagyan natin ng class na input or direktahin na lang natin. Lagyan na lang natin ng class is yung button. Okay. Button, class, btn1. So, dun sa btn1, ayan, itong lagyan natin ilagay natin, sorry, sa container, syempre, container. Tapos, doon sa loob ng container, ilagay natin yung .flex container. Tapos, sa loob nun, ilagay na natin yung form natin na yung input field natin. Ilagay natin dito. So, ayusin natin. Okay. So, stylean natin ng yung container, lagyan natin ng display. Gusto ko nasa gitna ito. Apa. Display flex. Okay. Another one, justify content center. So, another thing, yung kapag lalagyan natin ng yung flex container, syempre kasi nasa class siya. So, flex container and flex container, tatawagin natin ulit yung display flex, tapos yung flex direction.
So, si flex direction, nakakulong lang siya. Yan, siyempre para ma-display ng vertical. So, refresh natin yan, vertical na siya. So, dun sa input, yan, input, lagyan natin siya ng, okay, wait lang. Itong flex container, lagyan natin ng border, ay, border, border, 1px. Okay, yan. Ayan, tapos lagyan natin ng padding. Padding, mga 20px. Yan, pero medyo ma-reserve siya. Next is about input. Ito ng input. So, dito sa input, naglagay tayo ng, wala ng dot kasi tag lang siya. Dinirekta ko yung tag. Hindi naman nakalagay sa class. So, dun sa input, lagay lang tayo ng padding na 20px. Yes. Uy, ang laki na, sorry. 10 lang. Yan. Tapos, dun sa btn1, btn1, ito na yun. Okay. Maglagay lang tayo ng padding ulit na 20, ay na 10. Ito na lang, 10. Para pare-parehas sila. Ayan. So, okay na. Is your name, password, and login. So, lagyan ko ng space yung input. So, lagyan ko din ng margin. Margin top. Mga 10px. Oops. Ay, mali, mali. Ulit ko ganyan. Yan. Ayan, medyo may margin top na. Next is button. Margin, bottom. 10px. Okay. So, medyo may itsura na siya. 10px, 10px to, 10px to. Okay, wait lang. Button lang ilagay ko. Para yan, medyo may design niya. Para pantay na. Ayan, si button, lagyan ko din ng background. Color na kulay, ayan, orange. Chocolate ba yan? Ayan, and then ilagay kong color na white. Ayan. So, username, password, and login. So, doon sa nilagay kong input, base dito sa presentation natin, lalagay daw natin sa form. Okay, kaya nga it is a form handling. So, doon sa input natin, doon sa login page, which is the login page nyo, ilalagay nyo itong input and button sa form. Okay, so you need to have the form tag with action. Ayan, with action and yung method. Yan, method. So, dun sa form, yan, form, ito yung last niya. Ilalagay daw natin yung input. Yan. Okay, so ayusin natin. Okay, so, dun sa input, bago tayo makalagay ng isang method, so yung input daw, maglalagay tayo ng name. Okay, so yung name, ilagay ko dito is user name. Tapos yung password na input, ilalagay ko lang ang name na password. Okay? So, username and password. Opo. So, dun sa action, itong action kung ano yung page na pupuntahan niya after niya maklik si login. Okay, so ito, si button,
ilalagay ko dito hindi na button kundi input na, and then ang type niya is submit. So, ibig sabihin button siya na with submit button. Okay? Puwede naman, sorry, i-type ko dito is button, pero ang type niya is submit. Ayan, para hindi masira yung ano, button, submit. Okay, parang nasira yung ano natin. So, class btn1, ayan, siguro mas maganda naka-input to, kasi type niya is submit. Mhm. Okay, dun sa input naman, yan, hindi na siya ganyan. Ilalagay ko dito, okay, submit. Okay, input type submit class btn1. And we have the submit, username, password, and submit. So, okay na yan. Okay, so dun sa action, maglalagay tayo dito ng another page. Okay? So, dun daw sa action, ilalagay ko yung check.php. Ayan, check.php. So, itong check.php, i-create ko to ng another page. And so, ang pangalan din po niya is check.php. Ayan, so maglagay lang tayo ng PHP code dito, PHP, and then yung closing niya, .php. Okay, balik dito sa index.php. So, yung method daw niya is post. So, ano ba yung ibig sabihin ng post? Ibig sabihin, kukuhanin niya yung data ng input na text and then yung input na password. So, kaya nga siya mayroong button na submit kasi yung data na yun isa-submit natin sa check.php with the post method. Okay? So dun sa check.php, para makuha natin yung data, we need to have the username. Username is equals to, yan, post. So, ibig sabihin ng post, kukuhanin niya yung data na galing sa username input. Ayan. So, post username. So, dun naman sa password, siyempre ilalagay ko dito, password. Yan, dito naman is password. Okay? So, yung data na galing kay client, ilalagay ko dito sa username variable. Tapos, dito naman sa password, ganun din, ilalagay ko sa username, ay sa password na variable. Okay, so base dun sa login page natin, siyempre kailangan natin i-validate. So, kapag tama daw si username and password, pag-submit ng user, mache-check niya kung tama ba yung pag-login niya or hindi. Okay? So, you need to prompt. Okay? So, sa ngayon, wala pa tayo. Ayan, wala pa tayong display dyan. So, dapat i-check niya daw if tama yung username and password. Okay? So, maglalagay tayo ng if condition dito. So, if si username is equal daw to admin. Ayan. So, let's try admin yung username na nilagay ko. Tapos, and password is equal to admin 123. Ayan. So, tapos, i-echo ko lang, i-echo ko lang na login successful. Ayan. Else, kapag hindi nag-match dito sa dalawa, ibig sabihin,
invalid credentials. Opo, so that is why the form handling is powerful. Opo. So let's say let let us type admin, tapos ang password niya is admin 123. Okay, yan, nakikita nyo. So admin 123. Kapag sinubmit ko daw, yan, pag sinubmit ko daw, yan, it is login successful. Why? Kasi yung admin and admin 123 and is nagmatch. Kaya i-echo niya is login successful. What if, sir, maglagay ako ng mali? So, ito admin, tapos yung password, anything, tapos pag submit ko, yan, invalid credential. So, dyan po pumapasok si form handling. Okay? So, in behind siya na chinecheck. Okay? So, that is the power of PHP backend. So, bakit kailangan natin ng PHP? Understood? Okay? So, that is the PHP. So, kapag kailangan natin ng to check, eh, kailangan natin i-check yung username and password sa login page natin. So, this is the power. So, this is the way of checking those credentials. Diba? So, ngayon, yun yung gagawin nyo for your activity. So, dapat kapag nag-login ako with our username and password, paka-submit ko, ma-action yun, yan, ilalagay niya sa action, okay, yung sa form, ilalagay niya sa form, and then may action siya, i-check niya yung credentials into check.php. So, dun sa PHP, yan, i-check niya if yung username is tama ba sa admin, ayan, and then yung password is tama ba. Okay? I-echo nyo lang if login successful or echo invalid credentials. Understood? Okay, pa-react naman. Okay po. So, naintindihan. So, sir, yung ginawa po namin na index.html, babaguhin lang po namin yung extension. Yes po, of course. So, yung HTML na file nyo, papalitan nyo lang po yun. Okay? So, .php na po. Okay? So, kailangan nyo din ng Laragon. Okay? So, yung Laragon, pakihanap nyo yan. Tapos, open nyo lang. Okay? So, makikita nyo naman yan dito na running siya. Kapag meron nang nakalagay na stop, ibig sabihin running na po siya. Of course, yung lahat ng data nyo, ilalagay nyo doon sa drive C, Laragon, tapos www, and then yung folder nyo. Okay, so dito yan makikita. Sa this PC, drive C, ayan, the Laragon, the www. So dito yung lahat ng folder nyo. Okay, so yung folder natin is naandito. So PHP Web App. So naandito yung check and index. Okay? So ito yan, itsura niyan. Okay? So check index. Walang PHP dito kasi rename lang to. Okay, so dito pagdating sa sa ano natin, Visual Studio Code, so nagkakaroon ng extension ng PHP. Okay? Opo. So para makapag-send na tayo, kailangan ng PHP extension. Okay? Pagdating sa form. So mare-recognize niya lang na it is PHP code kapag nilagyan nyo ng .php yung ginawa nyong HTML. Okay, so that is embedded.
Understood? Okay. Okay, so kailangan niyong mag-design. Then, okay, so nag-design na kayo niyan, okay po. So that is your activity for today.